Isinasapinal na ng palasyo ang executive order na tuluyang bubuo sa Independent Commission na mangunguna sa malawakang investigasyon sa mga anomalyang proyekto kontra baha. Yan ang ulat ni Clisol Pardilla. Lalagyan ng pangil ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Independent Commission na mangunguna sa malawakang investigasyon sa mga maanomalyang flood control project. Ang nais po ng Pangulo sa nasabing Independent Commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng Independent Commission na ito. At nais po ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang Independent Commission. Ibig sabihin, maaari nitong ipatawag ang isang tao para humarap sa mga pagdinig at sagutin ang investigasyon. May kapangyarihan na obligahin ang isang individual o institusyon na magpasa ng dokumento o tumestigo. Isinasapinal na ng palasyo ang executive order na tuluyang bubuo sa komisyon. Tiniyak ng Malacanang na hihigpitan ng Finance Department ang paglalabas ng pondo sa mga proyekto kontra baha sa hinaharap. Dadaan na ito sa technical, environmental, social at economic review para masigurong epektibo, ligtas at taong bayan ang makikinabang at hindi ang iilan. Nanawagan ang Malacanang sa publiko na panatilihin ang kapayapaan. Kasunod ito ng pagsugod ng isang grupo at pagtatapon ng putik sa labas ng kumpanyang pagmamay-ari ng mga diskaya. Naharap sa isyu ang mga diskaya dahil sa pagbabalahura umano ng mga flood control projects sa bansa. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sinagot ng Malacanang ang alegasyon na may niluluto habang nakatutok ang atensyon ng taong bayan sa anomalya sa mga proyekto kontra baha. Sabi ni Senator Amy Marcos, ito umano ang planong paglalagay kay Justice Secretary Boying Rimullas Ombudsman para makulong si Vice President Sara Duterte. There's nothing to worry about in their statements. They are just creations of fertile and wild imagination. Samantala, pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina Ambassador Antonio Lagdameo at Ambassador-designate Bernadette Therese Fernandez ng Order of Sikatuna Grand Cross Datu Gold Distinction. Kinilala si Lagdameo sa halos 2 dekadang paglilingkod, kabilang ang kanyang naging papel bilang permanent representative ng Pilipinas sa United Nations at pagpapatibay ng ugnayan sa iba't ibang bansa. Si Fernandez naman binigyang pugay dahil sa kanyang ambag sa Department of Foreign Affairs, lalo na sa pagtulong sa mga Pilipino sa Italy at sa repatriation ng 300 nating kababayan noong pandemya. Clisol Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.